Magandang araw mga kaibigan. Good news po itong pag-usapan natin tungkol sa pangatlong Senate hearing, yung pagka-aresto ni Tatay Digong. Yung pangalawa walang nag-attend nadedma yung hearing ni Senator Amy. Itong pangatlo, nako, wala na silang kawala ang mga government officials. Mag-a-attend na sila, lalong-lalo na si General Torre. Hindi siya pwedeng mag-absent. Na-checkmate na. Wala nang lusot. He needs to attend itong third hearing. Ito. Balita ng GMA News Online na publish April 6. Ngayon lang, kalalabas lang. Title, Officials invited to Duterte arrest probe to attend April 10 hearing. Cheese. Si Senate President Escudero nagbanggit. Mag-attend na sila. Hindi na maulit yung April 3 hearing na isa lang nag-attend na yung si Atty. Medina lang. Okay, so basahin ko Officials invited to the Senate probe into the arrest of former President Rodrigo Duterte will attend the hearing on April 10, Senate President Escudero said Sunday. So ito yung exact statement ng Senate President. Imumove ang hearing sa April 10 kung saan dadalo ang mga opisyal na inimbitahan ni Senator Amy. Hindi ko lang alam kung sino specifically, pero hindi na sila hindi dadalo na ulit-ulit naman. May dadalo sa pagdinig ni Senator Amy sa April 10, Escudero told Super Radio DZBB. So, hindi na maulit yung nangyari noong April 3. Ang supposed to be na third hearing is April 8. Kailan bang April 8? Bukas. Bukas ba? O sa Martes? 6 ngayon. 6 ngayon, linggo. Sa Martes, na-move April 10, Thursday. Escudero said there is no need for a subpoena for the invited resource person to attend the hearing. Siguro nagkasundo na. Ipa-attend na lang. Kailang may kondisyon ito. However, they may invoke their executive privilege when answering the questions in the hearing. Pero, sabi ni Senate President, pero, ito, pakinggan nyo pero ang ni-request na specifically hindi pwede mawala ay si Police Major General Nicolas Torre na yung kinumit. Hindi siya pwedeng mawala. Kasi siya ang pinaka-importante doon. Dahil siya yung nag-aresto sa dati nating Pangulo. So, in English nila, translate to English. However, General Torres' attendance was requested, which was committed. Sinong nag-commit? Yung executive branch. Sinong nag-request? Yung committee ni Senator Amy. Hindi pwedeng mag-absent si General Torre. Senators earlier questioned Torre, Director of Police Criminal Investigation Group, over the manner in which former President Rodrigo Duterte was arrested. In response, Torre said he arrested Duterte properly. Properly daw, kahit walang warrant of arrest, pwede. Kaya ginawang content na ngayon sa Facebook Reel. May mga mag-checkpoint ng mga motor along the way. Sabi lang na, wala akong lisensya, walang rehistro, naiwan sa bahay. Huli ka. Hindi. Tawagan ko si General Torre. Tatawagan ngayon. Pwede. Kahit walang
Ginawang katatawanan. Okay. So, abangan po natin, April 10. Kailang, baka mangyari nito, puros executive privilege na naman. Ay, kailang, sino bang nagsabi? Si Senator Alan Peter Cayetano, hindi daw pwede mag-invoke ng executive privilege si General Torre. Bakit? Hindi siya covered ng executive privilege. Yung mga cabinet officials, mga secretaries, baka pwedeng i-invoke. Basta may nabasa akong post, statement ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi covered ng executive privilege si General Torre. Okay? So, good luck po, Senator Amy. At may nabasa akong post ni Teo Moreno. Sabi ni Teo Moreno, Senator Amy holds the key. Susi, kung gusto natin yung agarang mabalik si PRRD balik sa Pilipinas, malaking maitutulong ni Senator Amy. At ito na nga, kahit maraming galit kay Senator Amy, both Duterte supporters, Marcos supporters, galit kay Senator Amy. But to me, nakita ko naman yung commitment ni Senator Amy na alamin ang katotohanan. Example, yung piloto sa jet plane o yung eroplano na nagdala kay PRRD sa The Hague, Netherlands. Nalaman sa hearing nito, classmate pala ni Senator Bato sa PMA, magmista sila. Captain Gulya. Huh? Nakita ko sa post kanina, Captain Gulya. So, PMA class 1986. Kaya, grabe. So, again, ako, aabangan ko itong Senate hearing pangatlo dahil marami pa tayong dapat malaman na dapat matanong sa Senado at again, pasalamatan ko si Senator Amy, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Bato, Bongo, sila lang naman nag-atin yung apat. Nung una, nag-attend din si Senator Jinggoy through Zoom. Hopefully, maka-attend. Yun lang mga maasahan natin na mga sumusuporta sa hearing nito. Okay, mga kaibigan, salamat sa iyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig dahil ang ating sweldo, pantulong sa tribo, namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talaandig sa Bukid.